natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawari sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, hindi mo kayang linisin ang iyong sarili sa anumang kalikuan sa buhay mo. Only Jesus! Only Jesus ang kaya kang linisin. Kapatid, that is the truth. That is the truth. Kaya marami tayong alam na dati namumuhay sa kasalanan, kagaya din namin dati. Okay? Laging lago sa alak, babad sa sigarilyo, babae, at iba pa. Hanggang na makilala namin si Jesus at pinagsisihan namin ang aming mga kasalanan at tinanggap namin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at binago kami ni Jesus. Walang iba makakapagpabago sa atin kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw ay nais mong mabago, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Kung wala kang pagkakataon mamaya sumabay sa prayer, pagdating mo sa bahay, mag-pray ka, pumunta ka sa kwarto, at sabihin mo sa Panginoon mula sa puso. Hindi mo kailangan basahin ang panalangin, yung galing sa puso mo. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ko. Ang dami kong mga kasalanan. Hindi ko kayang baguhin ang aking mga kasalanan, ang aking sarili, Panginoon. At araw-araw, dagdag ng dagdag ang aking mga kasalanan. Patawarin po lahat ng mga ito. At sa iyo ang kapayapaan at senyales na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Pagkatapos kang patawarin ng Diyos, sabi nito, lilinisin ka sa lahat ng kalikuan. Can you just imagine that? Kabundok yung kasalanan mo sa isang pagpapakumbaba mo lamang sa Kanya, napatawad ka na niya, yung bundok pumatag at parang walang naging bundok na kasalanan sa buhay mo. Ganyan tayo kapalad sapagkat meron tayong Diyos na kagaya niyan, na sobrang nagmahal sa atin. Ang Ama, si Yahweh, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Ang Ama, sobrang mahal tayo. Hindi niya pinagkait ang tanging kaligtasan para sa tao, ang kanyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, hindi niya pinagkait ang kanyang sarili. Hanggang sa kamatayan sa krus para lang sa atin, para tayo maligtas. Kung sinasabi natin tayo hindi na magkakasala, ay ating ginagawa sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kapatid, kung tayo hindi nagkakasala, di sana wala kami dito. Kung tayo hindi nagkakasala, di sana maayos ang buhay natin. Subalit sa katotohanan, dahil sa magulong buhay natin, ibig sabihin, ang kasalanan namamayani sa buhay mo. Kaya kailangan mong alisin niya sa buhay mo. Sabi nito, Bumuti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay nagkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Jesus lang ang matuwid. Mga kapatid, si Jesus lang ang matuwid. Kaya po sa pagsasabi namin sa inyo tungkol sa kasalanan, kapatid, inabanggit lang namin sa inyo ang katotohanan sapagkat galing kami dyan. Galing kami dyan, mga kapatid. Subalit si Jesus lang ang tagapamagitan sa Ama at ang walang kasalanan. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nasa buong sanlibutan din naman. Can you just imagine? Buong sanlibutan, pinatawad ng Ama sa kanilang mga kasalanan kung sila'y magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Ilang bilyon ang tao sa lupa. Amen. So ganun kabuti ang ating Diyos. Pinatawad tayo ng Ama sa ating mga kasalanan at ng Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa atin. Kaya nga mga kapatid,
Sa mga sandaling ito, ako'y mananalangin. Sumunod po kayo sa panalangin. Pikit nyo lang yung mga mata, mag-stop muna kayo kung saan kayo naroroon. At sumunod kayo sa panalangin, sabihin nyo po, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Nabundok na ang aking kasalanan, Panginoon. Kung isa-isa ito sa iyo, abutin tayo ng 1 taon, Lord God. Panginoon, lahat ng kasalanan ko, hinihingi ko ng tawad sa iyo. Sinusoy po natin ang panalangin ito, mga kapatid. Hinihingi ko ng tawad lahat ng mga kasalanan ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko, ang sarili ko, Panginoon. Tulungan mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. At linisin mo ko sa anumang kalikuan sa buhay ko. Ituwid mo ang buhay kong liko, O Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya, Panginoong Yesus, na kaya mo kong patawarin at ginawa mo na sa mga oras na ito. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko aking puso. Pumasok ka, Panginoong Yesus, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw lamang, wala ng iba. Panginoong Yesus, baguhin mo ko. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Hindi ko kaya ang buhay ko, Lord. Kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, walang kahulugan ang aking buhay. Kaya naman tinatanggap kita ngayon. Pinapapasok kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. At ako'y sumasampalataya, ako'y pinatawad mo, ako'y nilinis mo, ako'y niligtas mo sa mga oras na to. Kasama din nun, isinulat mo pa ang pangalan ko sa aklat ng buhay dyan sa langit, na siyang gate pass ko pag ako'y nawala na sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo rin ako, Panginoon, magmula sa araw na to kung paano mananalangin, kung paano magbabasa na yung mga salita, kung paano makahanap ng isang church na ikaw ang pinapangaral upang mahanda ako sa rapture of the church. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ikaw na pong bahala sa akin at sa aking asawa at mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 So, ibibigay ko po ang microphone kay Pastor para sa karagdagan na mensahe.